Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Tunog chismis ang mga paratang laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinabi ni Attorney Barry Gutierrez sa panayam sa Arangkada Balita na base sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee ng Senado, hindi tumutugma ang pahayag ng testigo sa sinasabi ng contractor na si Curly Discaya. Lumalabas din na ikinuwento lang ang impormasyon. Para kay Attorney Gutierrez, walang matibay na ebidensya kay Romualdez dahil hearsay lang ang pinagbatayan sa pag-uugnay sa dating House Speaker sa pagbili ng isang bahay sa exclusive village sa Makati. Pero on its own, kung siya lang ang pagbabatayan natin, medyo sa tingin ko wala pang batayan dito para sa isang matibay na kaso laban kay Speaker Martin Romualdez kung yun ang intensyon doon sa pagpresenta nitong mga testigong ito. Naniniwala ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na dapat kayanin ng Committee on Justice ang sabay na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa ATM, anong take mo sa Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Cayosa na bukod sa trabaho ito ng House Committee on Justice, matagal na rin itong pinag-uusapan. Mahalagaan niya ang proseso ng impeachment bilang pangontra sa pagpapabaya, pagtataksil at pang-aabuso ng matataas na opisyal ng gobyerno. Dapat kakayanin nila sapagkat trabaho naman nila yan. At saka kung tignan ho natin, yung mga charges, hindi naman mga bago ito eh. Hindi naman surprise. Matagal nang pinag-uusapan mga ito. At marunong naman dapat yung mga congressmen. So hindi rin tama yung sinasabi na iba na wala kaming oras yan, hindi importante. Trabaho nila yan eh. Kasi yung impeachment process po, it's a very clear and important mechanism of accountability na nasa konstitusyon against yung pagpabaya o pagtaksil o pag-abuso nung natataas na opisyal ng gobyerno. Bibigyan ng cash incentives ang mga atletang nakakuha ng medalya sa SEA Games mula sa Office of the President at Philippine Sports Commission na kaagapay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang detalye sa ulat ni Christian Bascones. Yes, Maan. Sa ngayon, ongoing ang seremonya kung saan papangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng insentibo sa mga Pilipinong atletang nagwagi ng medalya sa ika-33 Southeast Asian Games sa Thailand. Nagtapos sa ika-6 na pwesto ang Team Philippines matapos makakuha ng 50 gold, 73 silver at 154 bronze medals sa iba't ibang sports category. Humigit kumulang 500 atleta ang dumalo sa seremonya habang ang iba ay hindi nakapunta dahil may mga kompetisyon pa rin sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng cash incentive sa mga medalist mula sa Philippine Sports Commission sa tulong ng PAGCOR at may katumbas na insentibo rin mula sa tanggapan ng Pangulo. Bawat medalist ay bibigyan din ng parangal mula sa Pangulo. Kasama ng presidente sa seremonya ang First Lady Luis Araneta Marcos, PSC Chairman John Patrick Gregorio at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Nag-imita rin ang tanggapan ng Pangulo ng humigit kumulang 50 atleta mula sa iba't ibang sports na hindi kasama sa SEA Games. Noong nakaraang Nobyembre, pinangunahan din ni Pangulong Marcos at ng First Lady ang pagsasaayos at muling pagbubukas ng mga pasilidad sa PSC Complex sa Pasig. Isa umano itong paraan na pagpapatunay sa suporta ng Administrasyong Marcos sa mga Pilipinong atleta at binigyang diin ng Pangulo na mahalagang sports o mahalaga ang sports sa paghubog ng disiplina at sipag ng kabataang Pilipino. Kasama ng Pangulo ngayon sa presidential table ang mga kilalang atleta gaya ni Yumir Marshall para sa larong boxing, ang weightlifter na si Elrin Ann Ando at para sa wushu naman si Agatha Wong. Yan muna ang ulat mula dito sa mga kaganapan ng ating Pangulong Marcos. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. At yan, ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang umaga.